Kapatid, so kung ibabahagi ko po sa inyo na salita ng Diyos ay pinamagataan ko po spiritual nearsightedness. Spiritual nearsightedness. So, nabanggit ko yun sa scripture reading natin ngayon. And at the same time, may konting kaugnayan ito sa pinag-usapan sa Bible study ni Brother mga konting insights din sa siguro yung Monday. So, pero iba yung yung approach dito about spiritual nearsightedness or yung perils or danger of being spiritual nearsightedness. So, sabahin po sa isipan natin, Lord, we thank you, Lord, for this wonderful time that you've given to us, Lord, that we are here this evening to listen to your words, to learn from you, Lord, to be blessed by your words of masalita mo sa religion. We acknowledge, Lord, that ourselves, Lord, that we are not worthy. We are just a piece of cloth, a dirty clothes, Lord, sa iyo paningin. It's only by the grace of our Lord Jesus Christ that we can come close to your throne of grace, Lord God. Salamat, Panginoon, sa privilege niya na tinanggap natin si Panginoon Jesus upang magkaroon kami ng way, Lord, na makalala sa iyo throne ng kapapatawang. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon ito, nagbigay po sa bawat isa sa amin ang kayong masalita. At the same time, Lord, salamat, Panginoon, sa biyayang natin tayo sa gabi nito. Nawala po ito sa nakita at motibo ng aming mga puso sa gabi nito, Lord, ito na sa iyo lamang makatulong, Panginoon, at ikaw lang po ang paralan at may taas sa gabi nito. We acknowledge, Lord, that we are nothing without you, Lord, within the power of the Holy Spirit to be with us this evening, Lord, na magagabay at ibigay sa amin ang kaunawaan sa iyong masalita at higit sa lahat, mapaalala ka sa ating mga buhay, Panginoon, to learn from your words sa marinig natin sa atin. Marami po, ang gabi nito, Panginoon, at siniyong ko na nagdugunan ka ng na si Jesus sa lugar na ito upang malaya pa kami makakinig, malaya pa kami mapagpala mo, Panginoon, at walang hatlang na magawa ng our words sa gabi nito. And we declare this, Lord, in the mighty name of Jesus we pray. So, spiritual nearsightedness. So, kung bibigyan mo natin ang meaning ng ibig sabihin ng spiritual nearsightedness is it refers to a condition in which individual focus solely on immediate concerns or material matters, neglecting the deeper spiritual truths and eternal perspective of their faith. Totoo itong mga tao ang magkaroon ng spiritual nearsightedness. Ito yung klase ng kondisyon na kung saan yung isang individual ay nakatokus lang sa mga immediate concern niya. Mabigla pa ang kailangan lang niya. Na nakakalimutan niya o ninineglect niya yung mas deeper spiritual na katotohanan na mas importante yung internal version ng internal perspective bilang katibayan pa nila pananampalataya sa Diyos. So marami sa atin, marami mga pananampalataya na mababaw yung pagkaunawa nila pagdating sa kaunawa nila sa mga salita ng Diyos. So, you are the kind of people na lacking in spiritual insight, wisdom and understanding. So, yung mga tao kulang sa pagdawa, kulang sa wisdom, at they are leading them to a limited perspective on God's will and purposes. Isa na nalilimitahan ang kanilang ang perspective nila doon sa kalooban ng Diyos at doon sa purpose ng Diyos sa buhay nila. Isa kasi marami sa atin na nakapokus lang dito sa yung natin, perspective natin. Hindi tayo tumitingin sa mas importanteng bagay na mas makikinabangan natin eternally. So ito po yung ibig sabihin ito. So sa atin, kung pagpapasaya natin yung spiritual nearsightedness sa physical na aspekto ng buhay, tulad ko, pagka malayo, walang makabasa. Kailangan meron akong salamin para mabasa kayo malayo. Pagka malapit, yung meron sa akin farsighted and nearsighted. Yung farsighted, pag malayo, hindi na mababasa. Pag malapit, hindi na mababasa. So, yan ang mga isa ng physical condition natin. So, just as physical nearsightedness clouds or tatakpan yung vision natin, pag malayo yung tinitingnan natin, dahil
mas titingin tayo, mas nakakakita tayo pag malapit, at pag malayo hindi natin nakikita. There's something that clouds or tinatakpan yung vision natin, hindering our ability to see distant objects clearly. Nalilimitan natin na makita nalilimitan natin yung vision natin na makita yung mas maliwanag yung malayong bagay. So kapag tinanggal ko ito, malabo na yung basa ko, kung mabasa yung mga nakasulat ko. Pero pag nakasulat ko sa lamig ko, nababasa ko siya ng maliwanag. And this is what we need. Yung umakad lang na maalis yun sa ating spiritual na paningin. Na makita natin ang clearly, kung yung mas bigyan natin ng focus, yung mas malayo na bagay. Para makita natin yung isang bagay na mas maliwanag. So spiritual insightedness clouds our vision, preventing us from seeing the bigger picture of God's plan for us sa ating buhay. Isa ito yung nagiging dahilan upang hindi natin makita yung bigger picture ng gusto ng Diyos na makita natin yung future. Kasi most of the time, nakapokus lang tayo dun sa mas malalapit na bagay, mas madaling bagay na pwede natin mag-grab immediately or masyadong mababaw o masyadong mababaw yung perspective natin sa ating spiritual life. So, ngayon po, i-discuss po natin and we will be reminded by the Word of God dito sa 2 Peter chapter 1, verse 5 to 9, that will highlight the perils or dangers of spiritual insightedness. So, may danger o may perils o may mga pwedeng maging dahilan upang hindi natin ma-achieve o makita yung bigger picture na ibinibigay sa atin, pinapakita natin sa atin ng Diyos kung limitado lang ang ating mga vision. So dito po sa verses na binasa natin, it emphasizes the importance of spiritual growth and the development of Christian virtues in the life of believers. Sabi nga just like we need to address problems of not seeing further things or blurred vision by wearing glasses to see things from afar. As believer, we are reminded certain things and outline a progression of virtues that, when cultivated, sabi namin, will lead to effectiveness and productivity in our knowledge of Jesus Christ. Sinabi dito sa verse 7, di ba? Na kung kakalimutan natin yung mga virtues na yan, sabi dito sa verse 7, ang mangyayari sa atin will result in spiritual insightedness, causing us to forget the transformative power of Christ's forgiveness sa buhay natin. So ano po yung mga na yung binabanggit sa 2 Peter chapter 1 verse 5 to 7? Sabi rito, for this very reason, make every effort to add to your faith. Nagtagpo natin sa bukod sa ating pananampalataya ang kabutihan, sa kabutihan ang kaalaman, at sa kaalaman ang sariling pagpipigil, and pag sariling pagpipigil, perseverance, pagpapatuloy, at sa pagpapatuloy natin ang pagiging maka-Diyos, pagiging gamit natin, at sa pagiging gamit natin magkaroon ng mutual affection or yung sa Tagalog mutual affection. And mutual affection and then ay meron tayong pag-ibig. So itong magandang bagay na dapat na ma-possess natin, mga qualities na to, mga virtues na to, upang makita natin yung farsighted, yung malayong, mas malayong ararating ang ating paningin. Ano tayo that will matulungan tayo na makita yung bigger picture. Sabi nga rito, yung example na ng spiritual insightedness, it could be a person who is consumed. Ano ba yung example ng pagkakaroon ng nearsightedness? Nearsightedness, spiritual. We're talking about spiritual. Ano ba yung mga example ng isang tao na mayroong spiritual insightedness? Any idea sa tingin nyo? Kung mayroong example na bibigay sa inyong pagkakaunawa, pagka sinabing ikaw isang taong mayroong spiritual insightedness, which is a problem sa ating spiritual life. Sabi nito, ito na yung lasing tao na
who is consumed by the pursuit of wealth. Masyado siya nakapokus dun sa kayamanan, sa mga pwede niya ma-achieve materially. Ito yung klase ng tao na nagpo-pursue masyado sa kanyang success. Ito yung mga klase ng tao na nagpo-pursue sa kanyang success or worldly pleasure. Yung mga bagay na nakapagbibigay sa kanya ng pleasure. So things, pleasurable things dito sa mundo ito. And to the detriment of their spiritual growth and relationship with God. Siya nakakatap yung kanilang spiritual na relasyon sa Diyos at ang kanilang relasyon sa Diyos ay nakaka-apektuhan. So, kung isang Kristiyano na may ganitong klase ng pagtingin sa iyong buhay, nakapokus ka lang sa mga something na dito na sa salibutan na to, which is all temporal, and we are not focusing our eyes doon sa mga bagay na eternal, na hindi natin makikita yung bigger picture ng purpose ni Lord sa buhay natin. At hindi tayo mag-increase sa faith natin, hindi natin ma-achieve yung mga bagay na yan, qualities na yan, na dapat na mayroon tayo na nag-increase maliban sa ating pananampalataya. So when we are talking about this verse 5, yung mga sinasabi sa verse 5, na yung malikod ng roho, yung mga bagay na yan, kung ating titingnan, ito yung mga bunga ng Espiritu. Dapat meron tayo na nakukultivate natin sa ating buhay. So we are gaining this or pinapalago natin itong mga bagay na ito sa ating buhay. It will lead us na lalo tayong makita natin yung bigger picture na pinapakita sa ating Panginoon in the future. So itong klase yung mga tao tayo, they may prioritize material possessions. Ito yung mga tao na though they are Christians, pero mas priority nila yung mga material possessions or achievements over matters of faith. Mas pinapahalaga nila kaysa doon sa pagkang pinag-usapan ay pananampalataya. So ano mga bagay na narinig ko kanila pag ito mga tao nito ay mayroong spiritual insightedness. They are neglecting prayers, nakakalimutan nila manalangin. They are neglecting study of scriptures, yung pag-aaral ng salita ng Diyos. They are neglecting fellowship, mga pag-aaral, fellowship or Bible studies, and fellowship with other believers. So, ang magiging resulta nito mga kapatid, magkakaroon ka ng spiritual stagnant. You will become spiritually stagnant. Kung sabihin stagnant, hindi ka nag-grow. Ito pala sa level na yun. Kung ayaw mo lumabas ito sa comfort zone mo para mas umangat ka pa pagdating sa iyong spiritual na pagkapangunawa sa iyong spiritual standing mo sa iyong pananampalataya. So, ang mga tao klaseng tao na ito ay spiritually stagnant and unable to discern God's guidance or experience His presence in their lives. So, napakahirap nilang maranasan yung gabay ng Panginoon kasi hindi na natin discern kung ano yung gusto ng Diyos at kung ano yung pinapagawa sa kanila ng Diyos. And at the same time, yung presence ni Lord sa buhay nila ay limitado lamang dahil sa kapalangan at sa pagiging nearsighted nila pagdating sa kanilang spiritual mission. So dito mga kapatid, another thing is, yung mga taong spiritual nearsighted, ito yung mga klase ng tao na overly focused on doctrinal debates or religious rituals. Yan ang mga ganitong klase ng tao. Yung masyado lang na may tawag ko yung itong klase ng mga Kristiyano na ito ay parang Christian, hindi pa parang Christian. Tawag yung masyado sila focus doon sa doctrinal debates. Gusto ng debate, gusto ng pagtatalo, gusto nila instead na itaas ang pangalan ko, nakikipag-away sila para pagdating sa mga ganung bagay may makita na mas marunong sila sa tao na yan. And at the same time, yung mga religious rituals, maraming bawal, maraming ganito, maraming mga hindi dapat gawin, dito dapat mong gawin, dito dapat mong So, ang nangyayari nito, they're losing sight of the core principles of love and mercy na itinuturo ng ating Panginoon sa Kristo. At yung meron tayong passion na love, mercy, and passion na itinuturo ng ating Panginoon Jesus. Meron tiyatang yung mga extreme, yung mga extreme na grupo na sobra pagiging
may faith, may faith yung ano nila. Wala namang ba? Hindi naman masama tingnan, pero mayroon kasi tinatawag masyadong yung may napakit si Brother Joey ng klase ng Cristiano, hindi masyadong extreme, masyadong siya. So, hindi rin pala maganda mga kapatid. Kasi, tandaan natin na namumuhay lang tayo dahil sa biyaya lang ng ating Panginoon, dahil lang sa pag-ibig ng Panginoon, sa awa ng ating Diyos na buhay. So, yun, ito yung mga klase ng Kristiyano na nabubuhay sa legalism. Yung tama ba? Ito yung mga legalistic na klase ng Kristiyano. Marami silang laws, marami silang mga batas sa church. They are overly focused sa mga doctrines na tinuturo ng church nila. At the same time, legalistic kung baga kung tawagin. So, they will lead them to legalism and theological correctness. Marami silang gusto nila. Talagang mabasahan ka talaga ng mga sita sa Biblia para lang i-justify yung sinasabi nila. Siguro naman hindi tayo aware. Baka naman tayo sa mga mga klase ng paniniwala. So, dahil sa ganung mga bagay, it will lead them to judge other harshly. Ito yung nangyayari. Natututo sila maging judgmental sa mga kapatid nila dahil sa ganung mga klase bagay. And ang mangyayari ito, nagiging mga self-righteous sila. Ito mga Pharisee, gano'n. Sobra lang pagsunod sa law na they're trying to pinagmamalaki lang na susunod nila yung Ten Commandments, yung law ni Moses, and then ang tingin natin sa mga tao hindi nakakasunod sa gano'n, kasi magiging masyado nilang legalistic, nagiging sila, parang judgmental and self-righteous, kasi pinapakita nila na mas tigil sila doon sa tao na yan. And rather than demonstrating Christ-like humility and grace, instead na ipakita nila yung pagkakaroon ng Christ-like humility and grace. So dito pa meron akong 3 points na i-discuss sa inyo. Kung saan yung pagkakaroon ng nearsightedness ay nagre-resulta sa isang shadow na pananampalataya, mababaw na pananampalataya, that lacks depth, maturity, and intimacy. So dito po sa pag-aaral natin, we will discuss 3 main points of spiritual nearsightedness. Yung una po, yung condition ng ating spiritual nearsightedness. Pangalawa, the consequences of spiritual nearsightedness, yung consequences, yung magiging resulta kung meron tayo din ng klase sa buhay natin. Yung una yung condition, kung meron pa tayong condition na gano'n. At yung pangatlo, kung meron consequences, meron namang lumot, na cure for spiritual nearsightedness. Ibig sabihin pag-asa. Right? Meron tayong gano'ng klase ng meron pa rin pag-asa. Kasi gano'n, Diyos meron way para mapasa natin yung mga kami. Sabi sa 1 Peter chapter 1, verse 5-8. Doon sa passage na to, na-apply ni Peter yung progression of virtue that believers are encouraged to cultivate. So dito ini-encourage tayo ni Peter o yung mga mananampalataya na ma-possess natin yung mga quality na to o yung mga virtues na to upang pag-increase tayo sa maliban sa faith natin, doon sa mga virtues na ma-increase ang buhay natin na magre-resulta sa atin sa pagkakaroon ng mas malawak na pamunawa at vision sa ating buhay Kristiyano. So sabi rito, failing to develop this as we grow spiritually, it will develop to or resulted to spiritual nearsightedness. Kung hindi natin matidevelop ito mga bagay na ito, yung pagkakaroon ng mga fruits of the Spirit na ito sa buhay natin, hindi natin matidevelop ito sa buhay natin, adding into our faith, ito yung magre-resulta sa ating spiritual nearsightedness, magre-resulta sa ating pagkakaroon ng spiritual stagnant, magiging stagnant ang spiritual life natin. Ano sinabi sa Proverbs 29 verse 18? Yung Proverbs 29 verse 18 says, itong verse ito, i-emphasize po yung importance of spiritual vision in understanding God's revelation. Sabi nga rito, kung isang Kristiyano raw sabi rito, where there is no revelation,
people cast off restraint, that blessed is the one who teaches wisdom and instruction. So, ano po ba yung kondisyon ng ating spiritual na buhay? Tayo ba yung spiritual? Meron pa tayong ganitong klase ng wala tayong revelation na nag-resulta kung bakit ikakaroon tayo ng ganitong klase ng kondisyon. Pero sila ganito, but blessed is the one who teaches wisdom and instruction. Nakikinig sa kaalaman at sa instruction ng ating Panginoon. Another one is in Ephesians chapter 4, verse 18. Sabi dyan, they are darkened in their understanding and separated from the life of God because of the ignorance that is in them due to the hardening of their hearts. Another example of spiritual nearsightedness, another condition is they are darkened in their understanding. Ano ba sa Tagalog? Napablaken ang kanilang pangunawa. Hindi sila namumulat. Yung kanilang pangunawa doon ay nahadlangan. Natatakpan. They are darkened in their understanding and separated from the life of God because of the ignorance that is in them due to the hardening of their hearts. So, ano ba nagiging resulta? Bakit nagiging ignorance ang isang Kristiyano? Doon ang Kristiyano siya. Yung pinamit ko kanina, lack of fellowship, lack of reading the Bible, lack of prayer, lack of fellowship with other believers. Kulang tayo sa kaya ang nangyayari sa atin, pagka nadiktahan ka ng isang salita ng Diyos na hindi mo naunawaan at ikaw ay sumang-ayon agad without even trying to understand it, but naunawaan mo, hindi mo inunawa ito, nadadami ka ngayon, may sasama. So, pero kung tayo ay focus sa salita ng Diyos, sa tututo tayo, sasama natin ng prayer, at meron tayong discernment, which is given by God to us. Madali natin maunawaan ang salita ng Diyos. At hindi tayo basta-basta madadala ng isang tao na nagtuturo sa atin. Na alam natin mali. Pero pag alam natin mali, alam natin na kung tayo mababaw sa ating mananampalataya at siya ng ating faith, ang ating pangunawa dito, ito yung magre-resulta sa atin na madali tayo madala ng mga tao. So, importante ito mga kapatid. So, otherwise, dito maging condition natin mga kapatid. So, sabi nga din sa 1 Peter chapter 1, verse 5 to 7, we need to grow and develop Christian virtues such as faith. Kailangan natin na i-develop ito, goodness, knowledge, self-control, perseverance, godliness, mutual affection, and love. Kailangan ito ba natin na i-develop natin sa ating buhay, sa ating Kristiyano, adding to our faith. So, if we fail, we become spiritually blind to the blessings and promises of God. Kung mag-fail tayo dito mga kapatid, maging spiritually blind na tayo. Ibig sabihin nga, mas madali tayong madala sa mga katuruan, hindi tama ang tinuturo, mas madali tayong madala ng mga kapatid. So we will be spiritually blind to the blessings and promises of God. So makakalimutan natin yung pagbabago o yung pagpapatawad na tinagkat natin mula sa Diyos. So, magre-resulta sa pagkakaroon natin ng defeated life and discouragement. So, helping din po yan ang maging condition ng ating spiritual. We don't have this kind of condition of spiritual insightfulness. Alam po, sa verse 9, ang sabi sa verse 9, but whoever does not have them is nearsighted and blind, forgetting that they have been cleansed from their past sins. So, yung mga tao na ito na walang lack of these virtues or qualities are described as nearsighted and blind. Hindi lang nearsighted, blind pa. So, bulag sila. So, it causes individuals, anong mangyari sa kanila? It causes them to what? To forget the transformative power of Christ's forgiveness and salvation. Mostly, pag mababaw pa na wala tayo nakakalimutan mo yung power ng pagpapatawa of Christ's forgiveness and salvation sa buhay. So,
So, nagiging tayo, mabaho lang ang ating pagkakaunawa. Pag wala ka ng mga virtue na ito, wala kang love, wala kang faith, yung goodness mo, yung knowledge mo, yung self-control mo, hindi mo napapractice sa buhay mo. Hindi mo makikita talaga ito, hindi mo mararanasan ito. So, Peter warns us, those who love these virtues lost their identity. Nawawala yung kanilang identity as Christian. They lost their identity in Christ bilang mga followers of Jesus Christ. And the power and authority in Jesus Christ ang buhay. So, pag hindi ka na nakokontrol ng Holy Spirit, hindi ka na nakokontrol ng authority ng ating Panginoon sa authority ng salita ng Diyos, there's something wrong with you. Kasi hindi nagpamanila sa iyo ang fruit of the Spirit. Hindi ka nabubuhay sa iyo. So yung sabi nga rito, those who lack these qualities or virtues lost their identity in Christ and the power and authority available to them through the Holy Spirit. So, ano mangyayari dito? This will lead their life to a shallow faith which is easily shaken by trials and temptations. Ito yung mga tao kapag may spiritual insightedness, madali silang matukso, madali silang mag-fall sa temptation, madali silang ma-shaken by trials, madali silang maugap ang mga problema, madali silang madala, madali silang matisod, madali silang masaktan, madali silang malat sibuyas, gano'n. Marami mapagsalihan na nagkakaroon agad sila ng resentment, gano'n. So, ito yung mga klase na mabaho pa ang spiritual knowledge sa ating Panginoon. Hindi pa nila nararanasan talaga yung tunay na pagkakaroon ng tamang relasyon sa Panginoon dahil sa pagkakaroon ng ganitong klase ng paningin o insightedness. So, ano mangyayari po? Ito yung mga tao ninakawan ng joy, ninakawan ng peace. Kasi wala sa kanila yun. Wala silang joy, wala silang peace. And purpose ng buhay nila, ng pagkakaroon nila ng pumili sa ating Diyos. Kung yung purpose ng buhay nila, sa pagkakaroon nila ng relasyon sa ating Diyos. They will all lose this kind of things sa buhay nila. Pag ikaw ay meron ka, when you lose this quality and virtues na pinalawin sa verse 9. So ano po sinasabi sa Matthew 13:15 This is why I speak to them in parables. Though seeing, they do not see, though hearing, they do not hear or understand. In them is fulfilled the prophecy of Isaiah. You will be ever hearing, but never understanding. You will be ever seeing, but never perceiving. For these people's heart has become callous. Ito yung nakakatakot eh. Pag naging callous na yung puso natin, makapal na. Hindi naman yung callous, di ba? Nagkakaroon tayo ng callous sa parang. Pag makapal na, wala ka na maramdaman eh. Hindi ka na tinatablan. Yeah. They become callous na. And they hardly hear with their ears, and they have closed their eyes. Otherwise, they might see with their eyes, hear with their ears, understand with their hearts, and turn, and I would heal them. Unless na mag-overturn ka, 360 ba? 190? 190 lang. 180 lang. 180 lang. Kasi kung 360, balik mo dito. 180 lang. At least you will turn 180 para makabalik ka. Meron naman condition si Lord. May chance. May pagbabago pa rin. Kaya nga habang may buhay tayo bilang Christian, may pag-asa tayo. Huwag natin patagalin yung sitwasyon natin ng pagkakaroon ng spiritual insightedness. Baka dumating tayo sa punto na maging kalos ng puso natin. At hindi na tayo tablan ng mga salita ng Diyos, hindi na tayo tablan ng mga review, hindi na tayo tablan ng mga conviction, hindi na tayo, anong dahil no? Kasi wala na yung Holy Spirit na nagtuwag sa atin, wala na nagpapakala sa atin. Hindi na tayo pinapalalaan ng kapatid para lang sa atin, yung normal na lang yung nakikita natin, pero hindi tayo natin nakikita, narinig natin, pero lumalabas na sa kapilang tayo natin. Nakulungan natin, pero hindi natin unawa. Nakikita natin, pero dead pa lang tayo sa nakikita natin. Ayaw din dito ang magiging condition natin na ito
yung consequences ng pagkakaroon ng spiritual insight. Hindi tayo umabot sa ganun mga kapatid. Sa Romans chapter 1, verse 21, ito yung consequences ito. For although they knew God, they neither glorified Him as God, nor gave thanks to Him, but their thinking become futile, and their foolish heart were darkened. So ito yung consequences pagka meron ka dito sa buhay mo. Pag ikaw isang klase ng Kristiyano, merong spiritual insight. Kahit kilala mo ang Diyos, hindi na siya nag-glorify sa buhay mo, hindi ka na magpasalamat sa Kanya, at yung pangunawa natin pag-isip ng futile na, wala nang ganda. And their foolish hearts were darkened. Magiging full na natin puso. Hindi na tayo pasaway na tayo ng Kristiyano. So maraming Kristiyano ganyan, nakikita natin sa paligid ng maraming nasa Kristiyano. Ayaw, hindi tayo pasara sa mga magiging consequences ng pagkakaroon natin ng spiritual insight. Pero maganda naman, sa pangatlong point, meron namang cure. Meron namang naman. The cure for spiritual insight is 2 Peter chapter 1, verse 5. For this very reason, make every effort to add to your faith. So, pabalik-balik lang tayo mga kapatid, doon tayo dito. Goodness, and to goodness, knowledge, and to knowledge, self-control, self-control, perseverance, and to perseverance, godliness, and to godliness, mutual affection, to mutual affection. Parang shortcut dito mga kapatid. Parang hindi tayo sa umpisa. Ito ang gusto ni Lord. Dahil yan ang yung shortcut pagdating sa relasyon natin sa Panginoon. Talagang pagtatrabahuin natin ito mga kapatid upang maiwasan natin yung mga consequences na maranasan natin sa buhay natin. So, good news is there is cure for spiritual insightedness. Nag-short Peter na magkaroon tayo ng every effort. Sabihin pagsagyapan natin, magkaroon tayo ng effort to add to our faith the virtues mentioned dito sa verse 5. So, dapat natin i-cultivate yung prayer natin. Dapat natin i-cultivate yung studying the Word of God. Dapat natin i-cultivate yung fellowship with other believers. Kasi hindi ka maguguro kung hindi ka nakikisama sa mga kapatid. Hindi ka maguguro at isa ka na. Sa kwarto mo, wala ka kasama. Hindi ka maguguro spiritual. At sumunod, hindi ka maguguro kung hindi ka magpapractice ng obedience to God's command. Hindi mo mapapractice kung hindi mo sa iyo. So, napaka-importante na makultivate natin ito sa buhay natin. Yung mga qualities na dapat nakikita sa atin bilang Kristiyano. Our prayer, our studying God's Word, our fellowship with other believers, and practicing obedience to God's command. So, as we grow in these virtues, our spiritual vision will become clear. Pagka, ano ba ang cute? Pagka malabo na paningin mo, salamin ka na, para makikita mo na clear yung vision mo. Kailangan natin yan. Pag malabo na paningin natin, kailangan natin ang salamin para luminaw. And this is what God wants us to see. Na makita natin through these things or qualities na gusto ng Diyos na makultivate natin sa buhay natin bilang Kristiyano. So, as we see, as our vision become clearer, we will gain a deeper understanding. Mas lalamin ang ating pangunawa doon sa love ni Lord, sa grace niya, at sa faithfulness niya sa buhay natin. So sabi sa Psalms chapter 119 verse 105, ano sabi dyan? Your word is a lamp for my feet and a light. Napaka-importante talaga ng word of God sa buhay natin. Salita ng Diyos. Ito yung magsisilbing gabay natin sa paglakad natin at ilaw sa ating naraan. So if we are lacking sa pagbabasa ng Diyos, sa pag-aaral ng kanyang mga salita, how can we see the clear vision na pinapakita sa ating Panginoon? Kung darken ang ating mga mata at may black ang ating mga mata. Hindi natin nakita yung clear picture, yung clearer picture na gusto makita ng Diyos sa buhay natin. Na makita natin sa buhay natin. So, itong verse na ito, 119, verse 105, it emphasizes the importance of studying God's Word to gain clarity and guide us in our spiritual journey. Sabi na, kung nabubuhay tayo,
habang lumalakad na tayo sa ating spiritual, ay kailangan natin ang salita ng Diyos. So, nawa yung mga Biblia natin ay hindi natin nakapagpapalito. Yung sabihin, pag mali ka po yung Biblia, hindi ka. So, kailangan yung Biblia mo, ano talaga, yung tukot-tukot na, marami na mga sulat, yung sabihin pinag-aaralan talaga. Kasi kung ano yung gusto mo kaya. Colossians chapter 3, verse 16. Sabi rito, our is, let the message of Christ dwell among you richly as you teach and admonish one another with all wisdom through psalms, hymns, and songs from the Spirit, singing to God gratitude in your hearts. Napaka-importante pa rin mga kapatid na yung mensahe ng ating Panginoon Kristo ay manahan sa atin ng rich sa buhay natin. And admonish one another. Ano tayo, magkaroon tayo ng pagkakaisa o mag-share ng wisdom sa pamagitan ng hindi lang sa mga salita ng Diyos, kundi sa pagpupuri sa Diyos, sa mga psalms, hymns, and songs from the Spirit. Hindi lang basta kinanta natin, talagang meaningfully hinahan natin yan. Singing to God with gratitude in our hearts. Na napaka-importante yan sa atin dito. Kasi yan ang magiging ano natin, magiging role natin once we reach heaven sa future. Ano bang gagawin natin sa langit? Ang gagawin doon, hindi magpuri, yung mga tao mamay, at bigyan ng kalulatian ng ating Panginoon, which is very important. Kasi dito pa lang sa mundo, dapat nakapractice natin. Amen po ba? So, itong verse na ito, sabi sa atin it encourages believers to immerse themselves in the message of Christ and encourage one another in His spiritual. Kailangan natin encourage na sa bawat isa. Kailangan natin encourage sa bawat isa. Kailangan natin magbabad sa message sa mga Panginoon dito sa kanyang mga salita. Mabad sa pasensya nito. Mabad sa kanyang mga salita. Yan po pa mga kapatid. So, sa conclusion po ako. So, spiritual nearsightedness is dangerous. Napaka-delikado nito mga kapatid. Kasi it is a dangerous condition that hinders our ability to see the bigger picture of God's plan in our lives. Kasi yun ang ginawa, yan ang trabaho ni Satan. I-block yung vision mo para mo makita yung bigger picture. Yan ang role niya. Tayo ang target ng kaaway. Tayo ang target ng kalaban na hindi natin makita yung gusto ipakita sa atin ng Diyos. At kung yan ang mangyayari sa atin, hindi tayo lalago, hindi tayo magiging delikado ang ating kondisyon. Hindi natin makikita kung gusto ipakita sa atin ng Panginoon at yung ating ability na makita yung bigger picture. So, ang importante ito mga kapatid, we need to diligently pursue spiritual growth and cultivate the virtues outlined sa ating binasa kanina. So, sa 2 Peter chapter 1 verse 5. Na-cultivate natin itong mga binanggit na ito sa verse 5. And we can overcome nearsightedness and experience the fullness of life found only in Jesus Christ. Kasi kung hindi natin na-cultivate yung mga kapatid doon sa verse 5 ng 2 Peter chapter 1 verse 5, hindi natin ma-overcome yung nearsightedness na buwan natin. Mananatili tayo stagnant. Hindi tayo makakalis sa sitwasyon na yun. Hindi tayo makakalis sa gano'n sa posisyon natin. Sabi kasi, ayaw natin maging tayo, stagnant tayo sa ating posisyon natin. Kasi hindi ka lumalabot. Hindi ka nag-grow. Hindi ka lumalabot sa buhay natin. Sabi nga, ang faith natin ay step by step. One step at a time. Ano naman biglaan eh. Natama tayo meron struggle, meron tayo pinagdadaanan. Pero gusto ng Lord, umakbang natin dire-diretso kahit may sisi na. Mas mabuti yung lahat pero sa yung brato. Kasi bigla kang nag-grow tapos bigla ka rin bagsak. Yun ang napakahirap. Baka hindi ka makabalik. At least sa ganung sitwasyon, nauunti-unti natin yung ating paglago. Kailangan dapat na makita sa atin yung ating so makikita natin fullness of life that only found in Christ. So sabi nga, let us therefore make every effort to grow in faith, goodness, knowledge, self-control, perseverance, godliness, mutual affection, and love. Knowing in doing that so, we will bear fruit that glorifies God and bless others. So kung mabuti natin yan, hindi lang magiging kapakinabangan sa atin, kundi magiging kapakinabangan din sa ibang tao. Kasi
influence others also. Na nakikita nila sa buhay natin, yung lifestyle natin. Amen po ba? Kasi kung nakikita sa atin, puro kakitisura, nakikita sa atin, puro kapabawan, paano mabibless yung mga kaibigan natin? Paano mabibless yung mga kapatid sa atin? Kung gano'n nakikita nila ang attitude natin. Masalita yung ba? Kaya gusto na maging malakit na sa mga ganito qualities or virtues na dapat natin i-develop sa buhay. So, let us heed Peter's warning as a warning sa akin sa gabing ito, and guard against spiritual incitements. Maging mapagmatsyag tayo, maging mapagbantay tayo na itong mga warning ni Peter ay maging aware tayo mga kapatid. To become clearer our spiritual vision. Para maging ano tayo. Let us pursue good growth in Christian virtues. I-pursue natin yung paglago na yan sa mga qualities na yan upang maging clear yung ating spiritual vision. So, experience natin fullness of life that only our Lord Jesus Christ offers. At huwag natin kalimutan yung incredible gift of salvation and forgiveness we have received and strive to live a manner worthy of our calling as children. So, kasi namin, sa inyong pagkatawag sa atin, tapos birthday that the children of God, pero hindi nakikita sa atin ang pagkatawag. Yan ang mga kapatid. So, I believe, sa gabi ito, yung mga areas sa buhay natin na medyo nilsahan sa tayo. Hindi naman fully. Ito may mga area lang, sub-area lang, medyo nilsahan pa yung ating paningin. Medyo makakatukosan pa sa kayamanan natin, baka sa mga material things, o baka sa possessions natin, o sa career natin, which is only short-lived, hindi pang matagalan. Ang gusto just makita yung bigger picture, yung future na mas maliwanag, mas malayo na makikita natin ang clear. Yun ang gusto makita ng Diyos. Amen po ba? Let's pray. Lord, we thank you, Lord, for this message. Thank you, Lord, for reminding us and making it clear sa buhay natin, Panginoon, na hindi kami dapat magkaroon ng spiritual insightness sa buhay natin, Panginoon. As we are studying today, Lord, Lord, ito ay mapanganib sa ating pinag-isya sapagkat hindi ko kami lalaguin ka, Panginoon, at hindi ko kami mag-improve sa aming spiritual life, Lord. Lalo na sa aming spiritual journey sa buhay natin, Panginoon. Tulungan ko kami, Panginoon, na ma-develop namin, ma-cultivate namin ang mga fruit of the Spirit nito na nais na ma-develop sa bawat sa amin, Panginoon. And we pray, Lord, that if we are lacking on these categories or qualities, Panginoon, help us to improve it in our lives, Lord God, pagpasakot kami sa iyo kalooban, Panginoon Diyos. Matuto kami magkaroon ng tamang fellowship sa mga kapatid, magkaroon kami ng time of prayer, Panginoon, our devotions, magkaroon kami ng personal prayer with the Lord, at ganoon din sa magkaroon ng fellowship sa mga kapatid, Panginoon, pag-aaral ng mga salita, at lalo pang marungawa at makilala namin sa mga buhay upang maging clear, Panginoon, ang paningin sa anuman mga plans mo sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon, for reminding us again this evening, Lord God. Tulungan kami, Lord, pagkawain kami, Panginoon, gawin mga pagkukulang kami, Panginoon, kung hindi pa namin na-improve yung ibang area pero anong buhay, Panginoon, na nais na may alis sa anong buhay, Panginoon, at makita namin, Panginoon, ang sarili na may alis na ang buhay ito, Panginoon. Help us, Lord God, upang through the power of the Holy Spirit na magpapawalan sa iyo as we go on our spiritual journey. Salamat, Panginoon, sa gabi ito. Thank you, Lord, for your love. Thank you, Lord, for your goodness. At sa gabi ito, pagalitan namin ang sa inyong pangalan. At ilantas mo namin ang inyong kalwalatian, Panginoon, ang inyong kabutihan sa pagbabayan ng Panginoon. Salamat, Ama, for giving us your Son, Jesus Christ, for us, so that we can enjoy life that only Christ, our God, can give. Thank you, Lord, for this life you have given to us, Lord, through our Lord Jesus Christ. This is what we pray.